Kamusta po yung kalagay ng mga mangingisda natin ngayon? Sa national level, kamusta sila? Sa kasalukuyan po ay ganun pa rin, no? Walang malaking pagbabagong nagaganap at in fact nag-worsen pa yung condition ng mga mangingisda. No? Alam niyo po, yun dun po sa census na naganap na from our government agencies, pinakamahirap pa rin po, no, poorest of the poor, ang ating sektor ng mga mangingisda. No? Anong kadahilanan yan? Of course, kasi patuloy ang overfishing at nakakaapekto sa mga pinagkukunan natin ng mga iba't ibang produktong isda. No? Meron pong pag-aaral ang BIFAR at saka yung pong USAID, no, na ang pangunahing dahilan nito yung unauthorized fishing, na pumapasok po yung ating mga efficient at destructive na malalaking pangisda dito sa loob ng mabababaw na bahagi ng dagat. At ito po ay of course nakakaapekto dun sa kanilang paghuli dahil bumababa ang catch. Pangalawa po, kabi-kabila ang reclamation projects, no, na alam naman natin na may bukod sa napapaalis yung ating mga mangingisda sa kanilang mga lugar pangisdaan, ay nakakaapekto rin po dun sa ating mga fish habitats. No? Ito po yung mga mangroves, yung seagrasses, ito pong ating mga bahura, no, na coral reefs, na ito po yung dyan po nangingitlog, nagpaparaming isda, no, at nagpapalaki. No? Kaya nawawala rin po ito at nadidisrupt dahil po dun sa ating mga reclamation projects. At iba pa, no, na mga proyekto na hindi po compatible sa paghuhuli ng isda o pagpaparami ng isda. At of course, isa pa po, syempre isa na lang kasi ito yung mainit na issue, yung ating fishing, unauthorized fishing din ng China, no, sa ating West Philippine Sea, na hindi nakakapangisda po ang ating mga karamihan ng mga mangisda. Marami pong probinsyang apektado niyan, no, hindi lang Palawan kundi pati dito sa Zambales, no, sa ating mga West Philippine Sea areas.